yung pamilya Piatos, si Renan, si Pia Piatos, saka si Xiaomi, they're Meron the na. same situation po ng mga pangalan po na wala naman pong pagkatao. So, it's practically the same as Mary Grace Piatos. Hindi na kailangan mag-isip na ibang pangalan. Pia na lang, Pia na lang. Total naman, first name ako ng Pia eh. Pia Piatos? Really? Yung pumipirma para kay Sara Duterte, nakita niya yung cellphone niya. Uy, Xiaomi 8. Pwede na to. Signed, received. Xiaomi 8. Xiaomi 8. Na-excite ako dito guys. O kasi mga kotsero, na-excite ako sa topic na to kasi ngayon ko lang nalaman na si Piatos pala ay may kamag-anak. Si Mary Grace Piatos, mga kotsero, may mga kamag-anak. Hindi lang pala siya nakatanggap ng confidential funds. Buong pamilya nila. Grabe siya. Alam niyo nakakatawa tong Mary Grace Piatos na to. Kasi yung mga DDMs, pilit nilang inilulusot si Mary Grace Piatos. Halimbawa, si Bato de la Rosa. Sinasabi niya na si Mary Grace Piatos ay totoong tao at nagmamayari ng ekta-ektaryang lupain sa Davao City. Grabe siya. Yung iba naman, tulad ng sinabi ni Torny Gadangari, yung iba, iniisip nila si Mary Grace Piatos daw ay si FL, First Lady Lisa Marcos. But it doesn't make sense. Kasi hindi naman siguro tatanggap si First Lady Lisa Marcos ng confidential funds galing sa OVP. May sarili naman pera yun si Lisa Marcos. So, I doubt, no? I doubt na magkakaroon ng ganong klaseng angulo si FL. Pero there is, mga kotsero, mas posible na si Mary Grace Piatos ay alter ego ni Sara Duterte. Yun yung kapag nagagalit siya, pag napipikon siya, kapag kino-question siya tungkol sa kanyang confidential funds, or kapag kino-contempt yung kanyang favorite executive assistant na si Zulaika Lopez, nagiging si Mary Grace Piatos siya. Or kapag nakakita siya ng maraming zero sa likod ng numero, lumalabas si Mary Grace Piatos. So, most probably. Kasi mukhang ganun ang labas eh. Pero ngayon, mga kotsero, nagulat talaga ako dito na merong mga kamag-anak si Mary Grace Piatos. May pinsan pa! Cellphone! Si Xiaomi 8. Xiaomi 8. Puntahan natin yung balita, guys. Piatos Kin and Xiaomi 8 also got VP Sara Duterte's funds. Sinabi ho yan ng isang miyembro ng ating Kamara de Representante, si Congressman Paulo Ortega. Ano natin yung sinabi ni Congressman? It's the same premise po nung sa Mary Grace Piatos. Ganun din po. Kabilang po sila yung pamilya Piatos, si Renan, si Pia Piatos, saka si Xiaomi. They're the same situation po ng mga pangalan po na wala naman pong pagkatao. So, it's practically the same as Mary Grace Piatos. Pia Piatos. Katipak, no? Pia Piatos. Bakit ganon? Hindi na kailangan mag-isip na ibang pangalan. Pia na lang, Pia na lang. Total naman, first name ako ng Pia eh. Pia Piatos? Really? Gusto ko to. Wala ba si Samsung? Pia Piatos. My goodness, hindi ko matik, guys. Oo, nakakaloka. Sabi nga ni Amy Marcos, nakakaloka. Sabi, ano ba yung mga pangalan dito? Nakalista daw eh. According to Ortega, he found two names, Pia Piatos Lim. Hinayfen pa. Pia Piatos Lim and Renan Piatos, which could be related to Piatos, except the last names were spelled with only one T. Yun naman pala. Baka hindi magkamag-anak. He also cited a Xiaomi 8, which was seemingly taken from a Xiaomi mobile phone, 2018 model, the Xiaomi Mi 8. Yung pumipirma para kay Sara Duterte, nakita niya yung cellphone niya. Uy, Xiaomi 8, pwede na to. Signed, received, Xiaomi 8. Xiaomi 8. Budol talaga eh. Budol eh. Mga kotsero, dagdag yan ha. Dagdag ito, mga pangalan to kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, at kay Milky Sequoia. Yung matindi. Yung pinakamatindi sa lahat, mga kotsero, Milky Sequoia. Parang si Harry Roque yung gumawa nun eh. Ang palusot dito ng mga DDMs, at bibilangit ko na to, way back pa. Ang palusot dito, mga kotsero, code name kasi yan. Confidential funds yan eh. Natural, hindi mo pwede gamitin ang tunay na identity nila. Confidential funds kasi yan. Yun yung palusot ng mga tao na ipinagtatanggol si Sara Duterte. Yung mga tao na walang pakialam sa hustisya, yung mga tao na walang pakialam sa tama at mali.
Ang pakialam lang nila, mailusot yung kanilang poon na si Sara Duterte. Code name lang yan, code natural. Pag ginamit nila yung totoong pangalan nila, malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Sabi ng mga nagtatanggol kay Sara Duterte. Yun yung kanyang yung kasi yung palusot ni Sara. Palusot ni Sara, mga kutsero, I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. Ayan. Kailan ka ba naging PNP? Kailan ka pa naging DND? Kailan ka pa naging AFP? Oo, Sara Duterte. Para sabihin na kapag ang by the way, ito hong mga pangalan na to ay eksklusibo sa ahensya lang niya, DepEd at OVP. Hindi kasama dito, mga kotsero, yung mga roster ng pangalan ng confidential funds recipients ng ibang mga ahensya tulad ng DND, AFP, PNP. Yung kanya lang to. Ito yung listahan niya ng tumanggap ng confidential funds. Ayaw niyang umamin kasi masisira daw ang intelligence operations. Baka patayin itong mga taong ito. Baka malagay sa peligro ang mga individual kung papangalanan ko sila. Yun ang sinasabi ni Sara Duterte. Alam niyo, mga kotsero, palusot na lang yan. Nagtatago siya sa likod ng confidential funds para hindi mahuli yung kanyang katiwalian, yung kanyang pagiging corrupt. Nagtatago siya sa likod ng confidential funds. Kaya gigil na gigil si Sara palang maging DND secretary kasi nandoon ang confidential funds. Marami siyang makukurakot. And mga kotsero, ang budget ng confidential funds ng DND, legit na confidential funds talaga. Si Sara Duterte, ilan na issue sa kanya notice of disallowance na hanggang ngayon, hindi pa niya binabayaran. Hindi siya mabibigyan ng explanation kasi it will entail intelligence operations. Anong intelligence operations magsasabi? Humuhuli ka ba ng kriminal? Meron bang trabaho ang Office of the Vice President na humuhuli sila ng kriminal? O sila ay tumutugis sa mga terorista? O sila ay tumutugis sa mga NPA? Mga kotsero, ito nakakatawa dyan sa confidential funds na yan. Training nga lang ng youth Youth leadership training laban sa recruitment ng CPP-NPA. Anong ginawa ng OVP? Nameke ng dokumento, isinumite sa COA bilang patunay na sila ay nagbigay ng 15 million pesos sa AFP. Ngayon, itong AFP nagsalita. Anong sinabi ng AFP? Wala kaming nakukuhang 15 million pesos. Imagine, pati AFP binudol ni Sara. Paano ka hindi bibigyan ng notice of disallowance? Napaka-corrupt ni Sara Duterte, mga kotsero. Wala pa dyan yung Go Students. Mga kotsero, ito ano nangyari? Recently, kahapon lang, 55 schools ang tinanggal sa Senior High School Voucher Program. Bakit? Dahil dyan sa lintik na Go Students si Sara Duterte. Imagine, ilang bata ngayon ang hindi mapakinabangan. Totoong mga bata. Ilang bata ngayon ang hindi mapakinabangan ang Senior High School Vouchers dahil sa kalokohan ni Sara Duterte. 55 mga paaralan. It represents students who are not entering school because of the corruption of Sara Duterte. Look at the BS Sara Duterte has given the Philippines. Personally, I'm hoping na mag-umpisa na yung impeachment complaint ASAP, but I'm not holding my breath. Hindi ako hindi ko iintayin. Hintayin lang natin kung matutuloy, but not anytime soon. For sure, after na ng recess. Hopefully, mga kotsero, matakil itong mga kapatid ni, kabatid ba to? Kamag-anak? Parents ba? Hindi ko alam. Hindi ko na. Nalilito na ako kay Sara Duterte, guys!